Alright, panibagong araw, panibagong tutorial na naman ng ating gagawin. Sa tutorial na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-integrate ng KLCIS version 2 online store sa inyong mga existing UMADA controllers, or kung meron kayong UMADA na naka-adapt, na meron kayong control, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng online store, no, na kung sa makakabili ng voucher code sa inyong mga clients gamit lamang ang kanilang GCash, Paymaya, ShopeePay, so on, no. Supported natin yung halos lahat na e-wallets, at meron din po tayong bagong feature na direct to GCash na yung pagbabayad ng inyong mga client, no. Hindi na dadaan sa Zendet, Paymongo, kung ano pa dyang payment gateway. Now, so to start with, kung wala pa kayong account, no, sa KLCIS, mag-sign up lang po kayo dito sa version2.klinternetservices.com. Ito po yung ating bagong website na kung saan napakaraming features po nito. Kayo na lang po mag-explore, pero magfo-focus na lang po ako ngayon kung paano mag-integrate ng voucher store na widget. Gagawa tayo ng widget store kagaya po nito. Kagaya po nito na connected ito sa inyong KLCIS dashboard. Yan, makakabili ang inyong mga client ng voucher code. So ito po yung gagawin natin, maglagay tayo ng floating store na ito yung lumulukso-lukso na GCash icon. So kasi maraming nag-aantay, no, kung paano natin gagawin. So simulan na natin, no. Hindi na tayong pa-delay pa. Now, kung wala pa kayong account, gawa kayo ng account dito sa version2.klinternetservices.com. Pagkatapos niyan, meron naman getting started dito, no. Ito yung magtuturo sa inyo kung ano yung mga gagawin ninyo kung meron na kayong account. Click nyo lang yung start guided tour, at isa-isahin niya po yan, dadalhin kayo niya sa steps na inyong gagawin para makapag-operate na kayo ng online e-payment gateway sa inyong mga UMADA controllers, no? Inyong mga UMADA sites. Pwede na kayong makabenta ng voucher code kahit natutulog kayo. So skip ko na lang ito. Yung first step natin na gagawin, ituturo ko muna yung interface ng ating KLCIS dashboard. So dito sa overview, ito yon, makita nyo inyong sales, transaction logs, saka inventory ng voucher codes, saka sa payouts. Kapag gumagamit kayo ng Zendet, yung KLCIS Zendet, pwede kayong maka-request ng payout dito. Kung direct to GCash naman yung payment integration, wala na kayong gagawin, rektada na po, directly na yung sa inyong mga accounts, no, or GCash accounts yung bayan ng inyong mga clients. So bali, magiging third party na lamang at processor ng KLCIS. Now, so bago tayo magsimula, since meron kayong, I suppose na meron na kayong accounts dito sa KLCIS version 2 na site. So yung una ninyong gagawin is pumunta kayo dito sa Vendos. So yung marami yung na-confuse kasi akala nila yung mag-add ka daw ng Vendo, parang Vendo machine. Actually, this is just but a generic title for any hotspot machines na ginagamit niyo, be it Wi-Fi 5 soft, UMADA, voucher based na Microtech, naka Wi-Fi kayo, Kitify, LPB, o kung ano pang mga hotspot softwares na ginagamit ninyo. Ito yung description niya. One Microtech is one Vendo. Yun, ganyan po yung description. So wala pa kayong Vendo, gumawa kayo ng Vendo. So click nyo lang yung create Vendo, kasi kailangan natin mag-create ng Vendo. Ang pinagkaiba lang ng KLCIS version 2 is that multi-Vendos support siya. Kasi sa KLCIS version 1, isang account, isang Vendo lang malagay nyo, isang store lang. Dito sa KLCIS version 2, concentrated lahat, kahit isang daang Vendo pa yung pagmamay-ari mo, or lagyan mo ng sari-saring sites, rates,
voucher codes, supported po yan ng KLCIS version 2. So as you can see, meron pa ako ditong Vendo na nadagdag. Ito po yung ginawa ko during the tutorial ng Microtech. Pero ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano talaga gumawa ng Vendo from scratch. No? First, click natin itong create Vendo. Sa Vendo name, ilagay ninyo yung, syempre, yung pangalan ng inyong store, no? Or kung yung inyong identity. So halimbawa ako, ilalagay ko lang yung identity ng aking store. Halimbawa, lagyan ko ng Gray Store. Yon. Pagkatapos, store link slug. Yung store link slug, actually, kapag gumawa kayo ng Vendo, napakahaba po ito. If gagawa po ng system generated store link yung ating system. So yung gagawin ninyo para hindi mahaba yung link ng inyong store is, of course, lagyan nyo na lang ng store link slug. Halimbawa, ako lagyan ko ng gray store. Okay. So make sure lang na hindi nagsisimula sa store yung store link slug mo, ha. Store dash, kasi reserve keyword ito. Now sa description, halimbawa maglagay ako dito ng awesome hotspot provider. Halimbawa ganyan. Pagkatapos, lagay nyo lang yung logo nyo. So ganito po yung paano mag-setup. So hanap tayo ng logo. Ito, halimbawa ito, may logo. Upload natin. Yon, may logo na. Tapos, pwede naman yung skip lahat ng ito kasi pwede nyo naman ito ma-edit afterwards eh. Yung store instruction, kung gusto mo lagyan ng instruction para hindi malito yung mga clients. Dito naman sa success page, kung anong gusto nyo ilagay sa title. Itong success page duration, ito po yung duration na pwedeng balikan ng inyong mga client ang receipt or ang success page. So kahit ma-close niya yung receipt, ang success page, kapag nag-refresh siya within 10 minutes, lalabas pa din yung receipt saka yung voucher code na kanyang previously binili. Okay, sa cards, pwede din yan. Sa footer, halimbawa maglagay lang ako dito na gray Vendo. Lagay nyo yung link nyo, yung page link. So gusto niyo may pop-up na lalabas during page load ng inyong store, pwede din kayong maglagay dito. Now sa theme naman, by default gagana naman ang store kahit hindi kayo mag-customize ng theme, pero yung nilagay ko lang ito for personality. Okay, so pili kayo ng store template. So halimbawa ito akin, gusto ko yung modern, yung medyo blue siya. At punta tayo sa ilalim, no? Pwede nyo ma-customize yung button size, yung logo size. Pagkatapos sa payment methods, by default kasi kahit wala na kayong ilalagay na Zendesk API sa KLCIS, gagana na po ito automatically. Pwede na kayong magbenta ng voucher code, of course, with certain overhead fee lang. Yung deduction ng Zendesk is 2.3% plus VAT, no, inclusive na VAT. Pagkatapos meron tayong dinideduct na 1.5%, no, for KLCIS transaction. Yan po ginagamit natin maliban sa inyong monthly subscription na 150 pesos. Yan po ginagamit natin sa pag-maintain ng ating system, sa pag-fast track ko ng updates, sa pag-upgrade ng server, kasi ngayon medyo mahal ng server na mini-maintain ko. Kaya binalik natin yung 1.5% per transaction na deduction ng KLCIS. Pero pwede naman na walang deduction if hindi mo gagamitin yung ating Zendesk API. So all you need to do is to go to operator API at saka i-provide nyo yung Zendesk production API key ninyo. Directly na yung papasok sa inyong mga Zendesk business accounts yung pera na binabayad ninyo mga clients. Now, so pwede nyo ma-customize ito, enable, disable nyo lang. At saka ito yung pinaka-latest feature natin, yung pay using GCash QR. So enable nyo lang ito since need pa natin i-set up ito mamaya. Now, as you can see, meron tayong pay using Maya. Hindi pa ito activated, pero ready na po ito once na ma-approve na ng Maya yung ating business application, kasi meron pa silang hinihinging additional requirements sa akin. Now, sa ibaba naman dito, yung toggle button, ito yung toggle button ng online. So yung online store mo is accessible kapag i-enable mo to. Ito naman yung allow offline store,
mamaya ipapakita ko sa inyo na meron tayong downloadable offline store na pwede ninyong ma-integrate directly sa inyong editable na hotspot template. So preferably mas maganda kung pwedeng maglagay ng resources like an HTML file no sa inyong mga hotspot machines, kasi yung parang nakikita ko Microtech lang naman at Microtech based, saka Adobe Soft, as well as of course ang Umada supported nito yung offline store. At ito ang isa din, yung Express Checkout. Ang isang feature natin na medyo convenient no sa ating mga client is Express Checkout. Ito yung hindi na natin kailangan pang hingin ang mobile number, email ng inyong mga client. Makakabili pa rin sila ng voucher code kahit wala silang i-provide, no? Kasi meron din naman mga client natin na may privacy concern, no? Isa din po ito. Isa din po itong feature. So click add vendor lang if tapos na kayo. Pwede nyo naman balikan ito wala namang problema. Importante lang nakalagay ko ng logo, na set up yung store link slug. At kapag napalitan nyo na po ito, make sure lang no na hindi nyo na ito i-change, kasi kapag i-change nyo ito, yung lahat na integration niyo is babaguhin nyo pa din. Whereas kung hindi nyo ito palitan, kahit mag-edit kayo dito na mag-edit, yung store link nyo is consistent, kasi unique po ito sa lahat ng vendors na hino-host sa KLCIS. Okay, i-add natin. Pagkatapos makita ninyo dito yung notification na kapag hindi ninyo to magagamit yung inyong window or doormat siya, is kusa po itong mabubura sa ating KLCIS system, kasi po of course since hindi naman siya activated, hindi naman siya ginagamit, may right po tayo bilang system owner na burahin na lang yung window, kasi for overhead costs as well as space issue and so on, at mga indexes para mapabilis po yung ating database read and write. So create lang natin. Pagkatapos nyan, ito, lalabas yung activate subscription. Since nagdagdag tayo ng panibagong vendor, hindi pa po yan activated. So, ang una-una po ninyong gagawin is i-activate ninyo yung vendor. So, i-click nyo lang yung activate now. Pagkatapos, pumili po kayo dito ng subscription plan. So, pwede nyo naman ito pong baguhin once naka-activate na kayo. Pwede kayong pumili kahit ilang months yung hindi naman yan fix na kapag 3 months yung pinili mo, always 3 months na. Pwede naman kauli mag-activate 1 month afterwards nyan, or kahit hindi pa expired yung vendor mo, pwede din naman po yan ma-extend, no? Mag-extend po yan ng another month based sa expiration date. Okay, so try natin, click natin to 1 month, click nyo lang yung proceed, tapos pupunta po yan sa checkout. Okay, so dito tayo sa GCash. Pagkatapos magbabayad tayo. So remember po, wala po tayong refund policy kapag hindi nyo gusto yung system. Wala po tayong refund policy kasi po nasa sendit na po yan at meron na po yung mga fees na na-deduct. Okay, so hindi ko napakita sa inyo, pero nagbabayad na po tayo. Yon. Okay. Pagkatapos natin magbayad is automatic po, wala na tayong antayin, mag-activate na kusa po yung ating vendor. So click lang natin okay, tapos balik tayo sa vendors. Yon, yung Gray Store is activated na, yung next expiration date niya is August 9. Now so since activated na yung ating vendor, actually pwede na natin ma-access itong voucher store URL. So all we need to do is click this one. Mapupunta na po tayo sa ating online voucher store. So ito yung link kanina na ginawa natin, yung store link, yung Gray Store. Ito na po yung nilalagay natin sa ating hotspot template sa button na buy voucher code. Yan. Pero kung nakikita ninyo, wala pa tayong laman, wala pang laman yung ating store, kasi kailangan pa po nating mag-upload ng voucher codes na galing mismo sa ating Umada controllers. Okay, so balik muna tayo dito sa vendors. Sa vendors, dito, meron tayong action button dito. Kapag i-click ninyo, marami pong options ang nandito. Unang-una, ito yung edit store customization na gaya ng sabi ko, pwede nyong balikan yung kung gusto nyong meron pa kayong ilagay na edit sa inyong vendor. Ito po yung nagko-hold ng lahat ng properties ng inyong vendor.
At kung anong pong ma-edit natin dito, magbabago po yan dito mismo sa ating online store. Magbabago po yan sa ating other integrations. Ito pong pinaka-central na setting ng inyong window. Lahat po na parang isang class po ito na nag-i-extend siya sa lahat ng integrations. So, centralized setting siya. Okay, kapag nag-off kayo ng payment methods, ma-off din po yung lahat ng payment methods sa lahat ng integration ng inyong window. Okay. So, dito tayo muna sa per rate descriptions and discounts. So, dito sa per rate description and discount, yung gagawin natin dito, ma-activate po ito kapag naka-upload na tayo ng voucher codes. Okay? So, balikan lang natin yan mamaya. Pagkatapos, meron tayong integration type. So, meron tayong 4 na klaseng integration ang pwedeng natin gagawin. Now, before tayo pumunta dyan sa integration, ito po yung pinakakailangan. Kailangan natin mag-upload ng voucher. Kasi hindi po ma-activate yung store, yung lahat ng mga rates dito kapag wala kayong na-upload. Now, sa pag-upload, punta lang po tayo dito sa vouchers. Dito tayo sa ledger. Yun. As you can see, may mga voucher codes na ako dito, pero hindi po yan sa ginawa nating gray store, no? Nakalink po yan sa unang store na ginawa ko during the tutorial ng Microtech. Okay, so dito tayo sa all windows. Click natin itong gray store. Yun, wala tayong voucher code. Okay, so yung gagawin natin is mag-generate tayo ng voucher code doon mismo sa ating UMADA controllers. So alam nyo naman kung paano gumawa ng voucher code. So this is just but a shortcut, and I know alam nyo kung paano kayo mag-generate ng voucher code sa inyong mga controllers, no? Alam nyo yan. Hindi ko na isa-isahin ang pag-generate nito, pero I know familiar kayo, pero bilang guide para sa mga baguhan, of course hindi kayo makaka-generate ng voucher code kung wala kayong access sa inyong mga controllers. So kailangan ninyong may access kayo sa inyong mga controllers para makagawa kayo ng voucher code. So sa hotspot management, so thank you pala sa ating sponsor na MSFK. Sila po yung nag-provide ng controller para maka-demo tayo. Okay, so kung kailangan nyo ng magpa-adapt ng inyong mga TP-Link antennas, paki-contact lang po sila. Ilagay ko lang po yung pangalan sa video description, as well as sa comments sa ibaba para ma-contact ninyo, para magpa-adapt kayo. Mura lang po. So dito sa voucher groups, nakagawa na ako ng 10 pesos. So ngayon maggagawa na lang ako ng 5 pesos for the sake na meron kayong overview kung paano gumawa sa mga hindi pa marunong. So click lang natin ito, yung create vouchers group. Sa kalagyan natin ng group name. So yung gagawin ko is gagawa tayo ng 5 peso, no? Ito yung portal privilege. So kung yung existing portal mo or yung may gagawin ka pa na portal or lahat ng portal, pwede yung iset. So gagawin ko 8 para medyo hindi siya short, no? Kasi minsan kung 5-4 yung ginagawa ng mga client natin is they are doing a guessing game, no? Para ma-try nila kung yung ginawa ninyong voucher is existent. So 8 para hindi nila ma-permutate. So code format, so depende sa inyo. Yung preferred ko kasi yung English letters, kasi naman kapag numbers, kapag na-export mo ito sa CSV, yung 0 nawawala, yung start na 0. Alam nyo naman yung Excel, binubura ng Excel yung 0. Pero since mayroong akong ginawang tool, no, na pwede mag-extract ng voucher sa ka-price, pwede naman siguro kahit numbers, pero ako letters lang. So gagawa tayo ng 100 sa amount. Ito sana yung kailangan i-edit ng mga UMADA developers, no? Kasi hindi dapat to amount, dapat quantity. Kasi minsan akala mo yung amount yung price niya, kasi pero hindi. Yung amount niya is kung ilang pirasong voucher codes. Okay, now sa type, limited usage, so ginagawa ko limited online users 1. Sa validity, ginagawa kong permanent, tapos voucher duration lang. So bali consumable lang siya based sa voucher duration.
Pagkatapos, yung 5 peso gawin ko 1 hour, or kung gusto niyo naman 1 hour 30 minutes, well, gawin yung custom. Lagyan nyo kung ilang minutes, so 90 minutes. So 1 hour. Sa rate limit, depende kung naka-set up kayo ng rate limit. So sa akin kasi hindi ako naka-set up, so maglalagay na lang ako ng rate limit dito. So 500 kilobits per second. Sa price, dito na tayo. Ito yung price, unit price. So 5 pesos. Then next, so since hindi naman tayo magpi-print, hindi na lang natin, skip na lang natin ito. Click done. Yon. So meron na tayong 5, meron din tayong 10. Now, all we need to do is to extract this. So i-export natin ito. Click, highlight lang natin to. Pagkatapos click natin export. Sa format naman, CSV o export. Tapos save. So note, dito pa lang tayo ngayon sa voucher, hindi pa tayo sa pag-edit ng portal. So pagkatapos niyan, yun na. Since downloaded na natin, so meron akong na-download dito kasi gumawa ako ng parser para dito. Now, before tayong bumalik dito, kasi yung format ng downloaded na CSV file is hindi po yan compatible na i-upload directly sa KLCS version 2. So kaya gumawa ako ng tool para if i-parse yan na compatible siya para i-upload sa ating KLCS version 2 dito sa Voucher Ledger. So punta na tayo muna dito sa free tools. Then piliin niyo yung Umada Voucher CSV Formatter. Click niyo yung open tool. Then bubukas po yung tool na kung saan pwede natin ma-import yung ating CSV file. So click lang natin choose file. Then dito tayo sa voucher list. Ito yung na-download natin na in-export natin. Then open. Yun. So ito yung laman ng CSV. Maraming elements dito ang nakalagay. Ito naman yung sa converted CSV. Ito yung voucher code saka yung amount. Kasi yan lang naman pong kailangan natin para sa KLCS. Click nyo lang itong download CSV. Then meron na kayong converted vouchers.csv. Now after this is babalik tayo dito sa voucher ledger. So sa CSV import dito, piliin lang natin yung store na ginawa natin para sa Umada. Ito yung Gray Store. By the way, pwede kayong mag-import na merong password or PIN. So dapat 3 columns siya. Yung kung naka-PIN, 3 columns. Yung voucher, yung password, saka yung amount. So since wala tayong PIN, yung voucher lang, is off lang natin yan. Then hanapin natin yung converted vouchers, ito, saka i-import yun. So imported na yung ating voucher na na-parse sa ating Umada tool. So kung makikita ninyo, napakabilis, hindi na kailangan mag-edit pa. Well provided naman para sa inyong mga hotspot operator. So makita ninyo, ito na yung voucher amounts natin. Meron tayong 5 at meron tayong 10. And take note po, maximum 500 vouchers per upload lang po ang supported ng ating system. So hindi kayo maglagpas ng 500 per batch, since yan po ang ginawa kong limit, para since hindi naman tayo magka-cause ng high spike ng ating CPU usage, since nagpa-parse pa tayo. 500 per CSV import. So kung meron kayong other amounts, so pwede nyo na yung ilagay sa separate CSV na ulit. Saka import na lang. Basta yung maximum number of rows is 500. Okay, since na-upload na tayo ng mga voucher codes, kapag i-refresh po natin yung ating store, close na natin ito muna, yung mga unnecessary tabs. Kapag i-refresh po natin ito, automatic po lalabas na yung voucher rates. Yun. Imagine mo, hindi na muna kailangan mag-code. Magpa-click-click ka na lang, lalabas na. And since kung makita ninyo, by default, amount lang po yan, available voucher, saka buy now button. So, ang gagawin natin is maglagay tayo ng mga descriptions dito, since para hindi naman malito yung mga clients. All you need to do is to go back so inyong dashboard. Then dito na tayo babalik sa Windows. Sabi ko kanina, babalik tayo doon sa actions, sa per rate descriptions and discounts. Yun. Kung nakikita ninyo, kanina bakante pa ito, pero ngayon meron na pong laman. Ang laman dito is yung mga voucher codes or voucher rates na distinct at available. By default, enable ito. So all you need to do dito is maglagay lang kayo ng mga description. Halimbawa, itong speed na nilagay ko
5 Mbps. Yung expiration niya is hindi naman ako naglagay ng expiration, no. 2 hours ata. Yung duration niya 2 hours din. Post times, wala siyang post times. No post. Saka sa promo description pwede kayong maglagay diyan. Di ko na papatagalin, no. Pagkatapos actually pwede nyo itong makopy, no, para hindi na kayo mag-type. Meron tayong quick copy, click nyo lang tong 5 since meron na yung laman sa field niya sa text box. Highlight nyo lang ito kung saan nyo gustong i-copy. Tapos click nyo copy to selected, yun, populated na din. So ito naman is 3 hours ata yung nakalagay. Kanina 1 hour lang to, 1 hour. 1 hour yung duration, 3 hours. 3 hours naman. Okay. So dito naman na column sa discount type, discount value, minimum quantity, saka action. Pwede kayong maglagay ng discount. Halimbawa, maglagay kayo ng fixed. So fixed niyan, magkano ang discount value? Halimbawa, meron kayong 5 peso discount pero yung bibilin niya is dapat 5 voucher code. Okay? Kasi yung voucher store natin ay kaya niyang mag-cater ng bulk payment. Hindi pa isa-isa na voucher. Pwedeng maximum 50 vouchers kayang bilhin ng isang client in one transaction. So, halimbawa, maglagay tayo ng discount. Ito hindi natin lagyan ng discount, saka click natin save. At kapag babalik tayo dito, bumalik tayo sa ating voucher store, refresh natin, automatic meron na tayong mga descriptions. Okay, makikita nyo din yung sale, discount, na kapag bumili ka ng 5 voucher code is merong discount na 5 pesos. So try natin, no? Click natin yung buy, automatic meron na po tayong checkout. So sa quantity, try natin 5. Yon, magti-take effect yung discount kapag 5 yung bibilhin ng inyong mga client. So depende sa inyo. Kung makikita ninyo, yung payment method na activated natin is GCash at Maya lang dito. Balik tayo, no, dito sa edit store customization, GCash at Maya. Pero bakit yung pay using GCash QR ay hindi lumalabas? Ito po yung dahilan. Kasi hindi pa natin na-configure yung direct to GCash na payment natin. At sa susunod po na video, ituturo ko sa inyo yung payment gateway natin na pay using GCash QR, kasi po mahaba po ito. Kailangan pa natin mag-set up ng Android phone, kailangan pa natin mag-set up ng Android app na ating native din ginawa para sa KLCIS voucher system. So sa ngayon, yung atin lang naman munang gagawin is paano mag-activate ng KLCIS default activation na meron na siyang automatic na payment gateway. Okay, provided na ng KLCS. So next na naman na tutorial yan, yung direct to GCash, kasi medyo mahaba na po kung tatalakayin natin ngayon. Okay, since na meron na po tayong nagawang mga voucher rate, pwede na tayong bibili ng voucher code. So yung client niyo mag-click dito ng GCash, halimbawa, ito na yung sinasabi kong express checkout. Hindi na po kailangan mag-enter ng email saka mobile number yung mga client, makakabili pa rin sila ng voucher code. So try natin, no, to test if gumagana na yung ating voucher store. So click natin to, tapos magpupunta po yan sa checkout. Okay, so buksan ko lang yung aking GCash, no. Hindi nyo makikita yan pero magbabayad ako using my phone. Scan ko ito. So take note, hindi lang sa desktop pwede silang magbayad, kahit sa phone nila pwede po silang magbayad. So i-set up natin yan mamaya, since nasa part pa lang tayo ng pag-set up ng voucher store saka voucher natin. Mamaya doon na tayo sa portal customization saka paano maglagay ng pre-authentication na updated. Okay, so click ko lang yung pay sa aking GCash. Yun. So acknowledge na KLCIS IT Solutions. Yun. So lumabas na po yung excuse me, yung ating voucher code. So papakita ko sa inyo, no, na working yung ating ginawang store. So nag-try ako kumonek ito. Kumonek ako ngayon sa ating controller.
So, yung gagawin ko is kopyahin ko ito, saka i-paste dito. Since hindi ko yan ma-paste kasi naka-screen mirror lang, i-type ko na lang yung G, Q, S, T, R, T, S, G, saka i-login ko. Yan natin ha. Aglet. Parang hindi siya nagtatanggap ah. Kailangan natin i-refresh to. G, Q, S, T, R, T, S, G. Okay. Oh, yun. Need lang pala i-refresh. So, connected na tayo. Sa fast. Yun. So, 5 Mbps yung nilagay natin kanina. So, parang 5 na din. Okay, so to verify the transaction, makikita po natin yan dito sa vouchers, voucher transactions. Tapos dito sa Gray Store, no, makikita po natin yung client natin na bumili. Ito po yon. Makikita din natin yung reference number. Kapag i-click natin yan, lalabas po yung checkout na paid po yan. Kapag lalabas po yan, ibig sabihin, legit po yung pagbayad. At meron din tayong receipt. Kapag nag-click, lalabas pa rin po yung voucher code at yung voucher na binili sa ka-amount. So kung makikita ninyo sa overview, kapag i-refresh natin ito, dito tayo sa Gray Store, makikita na natin na meron tayong 5 peso na income ngayong araw. Yun, ganyan po. Okay, so balik tayo sa controller. Dito tayo sa clients. Yun, meron na tayong authorized. Ito yung voucher code. Okay, so i-unauthorize ko lang po ito kasi pupunta na tayo sa medyo exciting na part. Ito na po yung integration ng ating voucher store sa inyong Umada template. So kung nakikita niyo kanina dito sa sa ating Android phone, ito po, meron nakalagay na po dito yung ating widget. Ito po yung widget, no? Nakalagay na po siya. Ito na po yung widget niya. Kapag nag-click na tayo dito, lumalabas na din po yung rates. Ito yung rates. Pero hindi pa po ito lalabas no sa inyong mga template kasi kailangan pa nating ilagay ito no sa inyong mga templates ngayon. Now, so paano ito natin ilagay? Now, ito lang po, ganito lang po kasimple, no? Okay. So, balik tayo dito sa vendor. So, nandito na tayo sa third part, no? Ang integration na ng voucher store sa inyong mga hotspot templates. So, balik tayo dito sa Gray Store. Ito yung link na ating ng ating store. No? Actually, accessible ito publicly ito. Ma-access po yan publicly itong ating store. Wala naman po yung question. Now, yung gagawin naman natin ngayon is i-integrate na natin itong widget itong widget na ginawa ko. Ilagay natin yan sa inyong Umada template. So, I know meron kayong mga templates o kung gumagamit kayo ng default template is ipakikita ko sa inyo kung saan nyo yan ilagay. So, dito sa Windows, punta tayo sa Actions. Dito tayo, no, skip nyo lang po ito muna, lahat ng ito. Dito tayo muna sa widget, no. Bali yung gagawin lang muna natin itong traditional online store saka widget. So, unahin natin yung widget. Click natin yung widget. Pagkatapos is mag-generate tayo ng widget code. So, paano? So, sa snippet type, since gusto natin ng floating button, dito tayo sa script widget embed. Saka, lagay natin dito 10 minutes, no, yung success page duration. Pwede kayong maglagay ng announcement. So, hindi na ako maglagay para mabilis. Sa button shape, circle. Oh, yun. Nag-circle na. Button asset, hindi ko na yan palitan. Ang size, gagawin kong large para kitang-kita talaga. Sa shadow, pwede ko mag-adjust outline. Sa effect, gagawin ko fast. Tapos, gusto ko nagba-bounce yan. Now, kopyahin po natin ito sa ibaba. Itong number 3, since number 3 gusto natin ilagay. Kopyahin natin. Tapos, ilagay natin ito sa notepad. Okay. Carry on. So, close muna natin. So, balik tayo dito sa ating Umada controller. Sa
dito sa edit portal. Punta tayo dito sa design. Okay, design. So meron tayong ditong import customize page selected. So na-download ko na ito ang demo, no, yung default. So yan, ito yung demo. Hindi ko na download uli. Ito po yung itsura niya kapag naka-extract ito, yung demo. Yan po yung may default background. Pwede nyo naman pong palitan yan yung background, basta same lang po yung file name. Kasi medyo mabigat to, nasa 1 MB. Kung gusto ninyong medyo lightweight lang siya. So yung gagawin lang natin is edit natin itong index.html. So meron akong Notepad++. I don't know kung ano yung mga text editor nyo. Pwede din naman sa Notepad. Halimbawa wala kayong text editor, so try natin, no, open natin sa Notepad. Ito, Notepad. Ang gagawin natin is scroll down tayo, tapos hanapin natin itong closing body tag ito. Tapos sa ibabaw niyan, maglagay tayo ng space. Ayun. Tapos yung kinopya natin na script widget ito. Ito 'yon. Yung kinopya natin, diyan po ang ilagay natin dito. Yan, sa itaas ng body tag. Tapos i-save natin, saka i-close. Close na rin natin, to din natin kailangan. Pagkatapos, ang gagawin natin is i-compress natin ito. Yan lang. Okay, compress. Highlight natin. Tapos hindi po dito sa folder ng demo, ha, kundi dapat ito yung laman. Yan pong highlight nyo, saka i-compress ninyo. Add to archive. Piliin lang natin yung zip. Halimbawa, lagay natin dito ng KLCAS version 2, saka okay. Yon, ito na, KLCAS version 2. Tapos i-import po natin yan dito. Iburahin ko muna, import natin, import. Hanapin natin si KLCAS version 2 ito. Yon. Saka i-apply. Once applied, pwede na nating ma-check, no, yung ating template. Ito. Doon. Kung makikita ninyo, meron na tayong floating button dito. Pero sa inyong first try, wala po yung lalabas na floating button. Kasi nga, hindi pa natin nailagay yung access control, no, na kailangan. So, kailangan dito sa access control is i-enable ninyo yung pre-authentication access. Ito po yon. Ito po yung nakalist dito. Ilalagay ko na lang po sa ating site, no, dito sa getting started sa hotspot integration. Actually, meron na tayong nakalagay dito na para sa Umada Cloud, no, ito na pre-authentication. Meron tayong IP range, URL, pero hindi po ito updated. So before this video, no, nakin i-update ko po ito, so that pag pumunta kayo dito sa guide integration, dito po sa getting started sa hotspot integration, scroll down, is bago na po yung laman nito. Kasi meron po akong bagong pre-authentication na ginawa, at hindi po yan nakopya ng ibang mga nagpo-provide din ng e-payment kagaya nito. Kasi mostly sa kanila, kinukuha lang naman nila yung pre-authentication sa aking site, eh. Yan po. Kasi dito sa controller na set up ko na po ito yung mga pre-authentications dito. At medyo mahaba. So kailangan natin ng 42 records. Meron tayong IP range, saka mga host. Okay. So balik tayo sa ating ginawa. Ito na 'yon. So pagka-click natin yan, lalabas na po yung ating voucher right dito. Ito, kung makikita niyo yung gray store sa itaas, ito na yung nagpo-point sa store natin. So halimbawa, i-set up natin, no. Actually wala na tayong gagalawin sa code. Pwede na ninyong ma-set up dito sa edit window store customization, lahat actually. So halimbawa, i-disable mo yung Maya, saka i-save. Balik tayo sa widget. No, i-refresh lang natin. At tapos i-click natin to yung GCash ulit. Kung makikita ninyo sa payment method, GCash na lang po yung lalabas. Same din po sa rates. Kung makita nyo, dalawa yung rates natin dito. Kapag dito sa per rate descriptions, i-disable mo yung 10. Halimbawa, ang 10 i-disable mo at isi-save.
pag refresh po natin yan dito sa ating widget, yung 10 is mawawala po. Ito po. Mawawala ang 10. So, almost lahat po ng settings is connected po yan sa inyong dashboard. Hindi na kayo pabago-bago pa ng setting. So, kung makita ninyo, binalik ko na, Gcash na lang yung ginawa ko. Now, sa quantity, matry tayo, no, bibili tayo ng voucher code. Refresh na natin. So, kita nyo, napakabilis. Wala pa tayong access niyan. Kung makita niyo wala tayong access, so naka-sign in. Try natin bibili, no. Click natin yung GCash. Halimbawa, bibili tayo ng 2 voucher. Actually, pwede kayo magbili ng bulk, no. Pero ako hindi lang, 1 lang yung bibilin ko. Tapos, ang gagawin ko naman is ito lang yung express checkout lang yung gagawin ko. Tamad na akong maglagay ng mobile number. Click na aking proceed. Pagkatapos, since detected siya, kung makikita ninyo, nag-detect siya na naka-open po yung Captive Portal. At para ma-proceed po, yung ating payment, kailangan kopyahin po itong payment link, no? Itong payment link, kailangan po itong kopyahin. Saka magbukas ka ng ng browser mo o Chrome. Saka paste, saka enter. So makikita ninyo, wala tayong load, wala tayong session. No internet connection ang lumalabas dito. Wala siya. So nag-aantay siya ng payment natin. Okay? So ganyan po lumalabas yung GCash. Actually lalabas naman po ito eh. Yung QR, lalabas yan. Yung yung process, lalabas yan dito sa ating payment gateway. Pause muna, no? Okay. Taglit lang kasi kumuha pa ako ng candy kasi kating-kating ng yung aking lalamunan. Okay, so as you can see, dito tayo ngayon sa Captive Portal. Lumabas po yung payment natin sa GCash. Now, isa po problema ng GCash is kapag yung deep link nila is binuksan mula po sa Captive Portal or ito yung browser na ginagamit natin ng WebView is hindi po yan bubukas yung GCash app. Yan po yung isa sa mga problema ng GCash. Kailangan yan is regular browser. Pero meron naman pong workaround is yung kailangan lang naman screenshot ito. Saka is either ipascan ito yung QR sa merong GCash or buksan niya yung kanyang sariling GCash app. Pero yung itong phone na to, wala po itong nakalagay na GCash kasi yung GCash ko is nasa isang phone ko. So yung gagawin ko na lang is ipapakita ko sa inyo na scan ko ito. Babayaran ko siya. Ito. Babayaran ko siya dito, no, sa aking isang phone. Tapos balik tayo dito. Yun. Nag-thank you na siya. Saka, yun. Lumabas po yung voucher code. Ayan po. Napakabilis. Yung client niyo is kukopyahin po niya yung voucher code. Saka ilagay po niya dito sa voucher code. Saka mag-login. Yung since hindi ko po na-edit ito, of course, mayroong problema siguro itong portal na to. Kasi hindi ko pa na-edit. Try lang na aking mag-connect ulit. Disable ko. Para lalabas uli yung Captive Portal ito. At maayos yung format niya. Oh, yun. Umayos. Kasi hindi siguro na totally load. Take note kapag nakabili kayo ng voucher code, yung client ninyo, kahit na-close po nila yung success page, i-refresh lang po nila ito, lalabas pa rin yung voucher code. Unless i-click po nila yung buy another voucher or i-click nila itong
floating GCash button. Kapag na-click na nila yan, ibig sabihin yung transaction na. So, for persistent viewing of the transaction, the latest transaction, 10 minutes po ito bago mawala. Since naglagay tayo na 10 minutes yung time to live ng success page. So, 10 minutes din po ito mawawala. So, hindi naman po ito annoying. Mawawala lang po yan kapag na-expire na or kapag na-click nila ito. Ito yung GCash button again, yung voucher store. Okay, now, other option sa pagbayad is ang pagkopya ng payment link. Ito, kopyahin lang yung payment link. Pagkatapos, buksan yung browser. Close ko muna ito. Yun. Saka i-paste. Minsan naglo-loading yan yung GCash. Especially kapag detected nila na unsecured yung connection since wala tayong session. Pero maglo-load po yan. Yun. Then, i-click lang po itong open GCash at lalabas na po yung GCash app. Ayan po. Tapos pwede silang babalik dito. Antayin po yan ng ating payment gateway kung kailan sila makabayad. So try natin, no. Since walang GCash na naka-install dito. Actually, pero magpo-proceed po yan kung meron naman akong naka-install. Ito na lang gagawin ko. Magbabayad uli ako gamit yung isang phone ko. Ito. Paid na tayo. Kung makita ninyo, yun. Labas uli yung voucher code. Tapos, close ko lang. Balik tayo doon sa Captive Portal. Pag-click natin ito na refresh status, yun. Andito na din yung voucher code sa Captive Portal. Same po yan dito. Same po yan. Ayan. Same po sila. Then, paste. Then, login. Yun. Ganyan lang po kasimple ang pag-integrate ng KLCIS voucher system widget store, no, sa ating mga UMADA hotspot controller. So kung makikita ninyo dito sa overview, pag-refresh po natin yan, yung sales natin is ito na po. Tatlong sale, voucher transaction, i-load natin yun. Ito po yung kanyang sale. So once you reach 100 pesos, pwede po kayong mag-request payout dito. Pwede kayong mag-request payout. Once na-reach na po ninyo, mag-request payout lang po kayo. So ito po yung fees. Yung cash out fee, merong 15 pesos. Ang sended fee is bag lang po ito, zero nakalagay, pero 2.3% po yan. Tapos yung 12% VAT is galing po yan sa sended fee. Saka meron tayong 1.5% sa KLCIS na portion. Okay? Ganyan lang po kasimple. Now, if meron kayong mga APIs, pwede din po ninyo dito ilagay yung Zendet, or kung meron kayong personal na SMS gateway, pwede din po. Enable nyo lang ito. Supported po natin Semaphore, M360, saka Uni SMS. Pili lang kayo dito. Semaphore, lagay nyo yung endpoint. Lagay ninyo yung API key, saka sender name. Saka pwede kayong ma-notify kapag may bumili ng voucher. Ito din po yung mga SMS templates format. At ito pang isa, yung Telegram. Pwede kayong kapag maglagay kayo dito ng Telegram niyo, ma-notify kayo kapag merong bibili, merong subscription na activate, kapag may expire na yung vendo, kapag low stock na. Saka yung sales report na ma-generate din po yan. So gawa lang kayo, no, sa boot fodder. Kuha kayo dyan ng boot token. Gawa kayo ng boot. Okay. So kung may mga kailangan pa kayo na hindi nyo naunawaan, basa-basa lang po kayo dito sa getting started. At saka dito sa API documentation, kung tech savvy ka na programmer, pwede din po ninyong matry yung API documentation natin. Okay, so hanggang dito na lang muna yung aking video tutorial, and sa susunod natin na tutorial is kung paano
natin paganahin ang mga other integration types dito. Kagaya ng Direct GCash. Ito po yung Direct GCash. Ang kailangan lang natin is meron tayong Android phone na extra, dual SIM preferably. Yung SIM 1 gagawin nating SMS gateway. Yung SIM 2, diyan po paglalagyan natin ang ating GCash number, no? Saka itong app na ginawa natin, download nyo. At saka kailangan ninyong mag-configure dito ng QR code. So halimbawa, ipakita ko lang sa inyo yung preview, no? Since kanina dito sa Vendos hindi natin ito na-activate, no, yung GCash ito. So try natin i-pay using GCash, i-activate ko. Papakita ko lang yung kalalabasan ng store. Pero hindi po ito gagana, ha, since wala kayong na-install na Android phone. Ito, lagay ko yung QR. Maglagay tayo ng QR per rate. Okay, tapos save ko. Close. Then balik ko sa store. Refresh natin. Click natin yung buy now. Kung makikita ninyo, meron na tayong pay using GCash QR. So example, then proceed tayo. Yun, ito mangyayari. I-scan ng client ninyo yung GCash QR nyo. Pagkatapos, tapos nilang magbayad, lalabas po yung voucher dito. Saka, magsisend yan ng SMS gamit ang inyong Android phone na kung saan naka-install yung ating Android application. Ito po. Yun. Actually, madali lang ito kaso yung tutorial medyo mahaba-haba. Ganito lang po kasimple yung paggawa ng voucher store. So cancel ko na lang kasi hindi naman yan mag-proceed kasi wala tayong nakalagay na APK. So i-disable ko lang muna ito. Yun. So other option maliban dun sa widget is itong of course yung link mo. Pwede mo na itong ma-share sa lahat ng inyong mga clients, or generate ka ng QR code para sa store link mo, or lagay mo ito sa button doon sa portal na buy voucher from your online store. Kung hindi mo gusto yung widget, meron naman po tayong integration guide dito sa traditional online store. Ito yon. Ito yung link, yung base link. Saka ito paano maglagay ng button na naka reference. Yon. Okay, so that's it for today. Maraming salamat sa inyong panunood at please hit like, subscribe, saka mag-comment kayo kapag meron kayong hindi naintindihan sa ating tutorial kasi medyo mahaba ito. Marami kasing feature yung KillCIS version 2 at mas maganda kung kayo na mag-explore. Advantage lang kung meron kayong experience sa KillCIS version 1 kasi almost same experience lang ito. At yung kagandahan lang ito is napakabilis po ng ating dashboard. Napakabilis po ng payment processing, notification. Kasi po well thought po ito na system. Matagal ko itong planuhan. Construct yung code, saka na-code, although assisted by AI. Pero ang concept nito is matagal-tagal ko din binild since 2022 pa nung na-launch ko yung KillCIS version 1. So almost pulido lahat ng features nito. Okay, so maraming salamat. Kung pagpalain po kayo ng may kapal, and please stay tuned for more video. Hit like, comment, and subscribe po. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you and God bless.